Let's pray. Lord, ingatan niyo po ang iyong lingkod pagpunta sa PCBB, Lord. Ngayon lang ulit ako makaka-attend. Samahan niyo po ako sa aking biyahe. Salamat po. In Jesus' name, amen. Time check, 3:14 na tayo sa Balubad to attend PCBB meeting today. Buti naman, medyo ganda panahon. Wala ko ulanin. Muntik na ako hindi matuloy ng magmotor. Nakakamiss din magmotor. Pero syempre dapat ingat lang. Ingat lang. Ayan na po ang traffic. Kumakaway. Kahit na ang motor hirap makadaan. Kailan kaya matatapos tong ginagawa na to sa Malolos? Halos isang taon na mahigit. Di pa rin malaman kung kailan matatapos. Ayan ba? Oh, sobrang traffic, grabe. Tayo doon, subukan natin to. Ay, hello, sorry ate. Buti na lang may konti daw. Minsan may nagpa-park pa rin kasi dito sa gilid eh. Kahit na motor no, sorry kuya. Kahit na makadaan ka't makalusot ka, minsan may nakaharang dito. Doon natin si kuya. Mukhang kaya doon. Uy, mukhang kaya. Uy, sorry kuya, pwede ba makiraan sandali? Ayaw. Ayun ako. Yun lang. Gagawin ko hindi mo kayang gawin. Ang sumingit dito. Sorry ate, makikiraan lang. Kaya pa, ayun lang. Konti pa kuya, go. Oh, ayun konti. Salamat po. Wala, sa lubungan. Hindi pwede makadaan. Hindi pwede makasingit. Walang sisingitan. Walang dadaanan. Siyempre, may jeep dito. Nagsasakay magbababa. BPC. Ako naman. Let's go! Oops, grabe yung daan mo ko. Makakaliwa si kuya. Saan pwedeng dumaan? Para di pwede. Yan, kung walang sakay na pasyente, wag naman singit at sumasalubong. Ay, medyo nagdidilim ba or talagang pakapon na? Sorry kuya. Ay, Victory Liner, pa-change oil ka na bros. Sobrang itim ng usok mo brad. 1137. Pa-check naman tong Victory Liner nyo. Sobrang usok. Padaanin mo ako kung mo akong bigyan ng makeup na kulay itim. May gara na nga po. Ay, doon natin si kuya, baka pwede. Oy, oop. I-bike na pasaway, di marunong mag-signal. Nanay, dito ka na lang. Hindi ka na pwedeng dumaan. Subukan mo pa. Ayoko dito, mausukan ako. 312, 311. Wala tayong magagawa. Pwede na po, kami muna. Oy, busag na salamin. Tinamaan to. Oops, madal parehas wag dumaan. Hindi kaya, wag gawin. Kuya, nabasagan ka na, wait lang. Bunda pa, saan ka pupunta? Let's go. Ito yung masarap na biyahe. Hindi masyado, hindi mainit. Huwag lang sanang umulan. Dahil pag umulan, kakanta ko ng ito ako, basang-basa sa ulan. Ay, pag ganito kasi ka-traffic dito sa Malolos, mas pipiliin mo talaga na mas maganda. Magmotor ka na lang. Siyempre doble ingat dahil maraming mga sasakyan, maraming mga jeep na humihinto kung saan-saan. Katulad nitong isa na to. Ayan, di ba? Ayan, hello. LTO, CWD. Okay naman. Ayan. Katulad ng ganyan. Ito ba ay nakahazard dahil nasiraan o naghihintay ng sakay? Di natin alam. Siyempre, ganun pa man, ingat-ingat lang tayo. Ayan, sila kuya naghihintay ng booking sa Grab. Nating sumingit kung kaya. Sana makadaan. Pwede, thank you Lord. Pa, uy, may nag-cross. O, paano yan? Biglang huminto. Dadaan. Walang dadaanan. Bakit huminto? Nagkasalubungan. Bad trip. Ba't ka kasi dyan? Wala. Lagpas ka na brad. Ingat lang kuya oh. Gets ko na, matuling ka. Pero mag-ingat lang bros. Ate oh, meron dun oh. Overpass. Yan. Second or third bottleneck. Unang traffic sa Malolos kung galing ka ng Kalumpit. Una sa may bandang south. Dahil matraffic dun sa harap ng Grand Royal. Meron kasing ginagawa. Susunod, hindi naman masasabi na bottleneck, pero pag nandun yung mga traffic enforcer at medyo napapahinto lang yung sasakyan, then ito na yung third. Actually meron pa yung fourth and fifth, pero hindi na masyadong mabigat compared to before. Oops, uy, dondolong. So eto alam ko isang taon na to mahigit eh. Hindi ko lang bakit hindi matapos hanggang ngayon. Pero nung nagkaroon ng scandal sa DPWH, medyo tumulin. Ayan, pansinin nyo ito oh. Sementado na. Nung napansin ng mga netizen na isang taon na itong ginagawa, medyo tumulin na yung gawa. Pero syempre yosi brake pa yung mga kuya.
Sana matapos na yung ginagawa na yan dyan sa may Grand Royal at dito, para maibsan naman yung kahit pa paano konti paghihirap ng mga motorista. Maghahatid kami ng bata, maghahatid kami ng anak sa school. Alas 1 oras mahigit mula Longos hanggang bayan ng Malolos. 1 oras, hindi makatarungan yan eh, kahit saan ka pa dumaan. Noon nakukuha ng 25 minutes to 30 minutes ang biyahe, pero sobrang ng traffic, whether sa MacArthur Highway or sa secondary road ka pa dumaan, 1 oras mahigit ang biyahe. Minsan sumasabay pa yung mga road repairs ng mga secondary road, lalo na magta-try ka ngayon sa mga tertiary road, grabe, lalayo ka na. Minsan yun pa rin yung pinipilit eh, kahit malayo basta umuusad. Hirap kasi nung alam mo na dati matulin lang yung biyahe, pero di ka naman makausad kasi ginagawa. Tulad nito, ito yung pinansin ni Secretary Dizon eh, yung gigibain, reblocking ang tawag nila. Yung buo naman gigibain, tapos gagawin ulit. Malinaw na gusto lang kumita. Alam ko pinaban na yan eh, pinahinto lahat ng mga reblocking. Yung mga, pero na yung talagang sira, maraming sira sa DPWH eh, lalo na yung mga namumuno. Sana with the new leadership maayos, no? Ayoko mag-wish ng mabawasan eh, kasi pag ang sistema ay hindi talaga totally naayos, agad babalik lang din at lalala din. Pag nagbago na ulit yung namumuno, lalala na naman yung sitwasyon, papigyan naman sa dati. Hanggat di napapansin, tutuloy lang yung mga pagnanakaw. Tulad yan, no? Binigyan tayo ng maraming bagyo. Lang nalaman itong DPWH na to eh, puro supply. Ghost project, grabe. Ilan? 241 o 441? Ilang milyon yun? Grabe, ilang milyon yun. Dineklarang tapos, pero hindi naman talaga totoo ginawa. Sino na kinabang? Yung proponent, down to implementing department, down to contractor. Siyempre hindi malulonsyan kung walang nanalo sa bidding eh. Tapos nung nanalo sa bidding, di ginawa, pero nakasingil. My goodness. Tutusin, mayaman talaga Pilipinas eh. Mayaman sa magnanakaw. Ay nako kuya, bilisan mo lang. Approaching Tikay. Sino ba to? Ba to pupunta? Boss. Ay, hindi ko nakita yung bish nun. Saan ka kuya pupunta? Kakanan ka ba? O diretso? Diba? Ay no, ay, signal light. Ito na signal. Bullshit to. Bahala na kami mag-adjust sa'yo. Ganun ba yun? Moti ka. Mali na naman tong ranger na to. Hindi ka dapat dyan kumakaliwa. Baka naman hindi ka tiga rito, pero mali pa din. Hindi marunong magbasa. Uy, wala masyadong putik sa daan at pasaway. Wow, talaga ba kuya? Gusto niya simingit. Black yung daan. Hindi pa pwede. Curve pa. Relax lang. Uy, medyo nagdidilim doon sa may bandang Bulacan. Wait lang po. Willing naman ako maligo sa daan. Wag lang yung papunta. Pag papunta, di rin ako makapunta ng meeting kasi basta ako. Pero kung pauwi na, okay lang. Pwede naman maligo ulit eh. Wag lang yung papunta maligo. Masakit kasi layo ng biyahe para makaten ka ng meeting. Once a month lang naman, pagbigyan na po. Pagbigyan niya na po kami, wag muna pong umulan. Mga awit. Ay, Susan's to gawa na po. Saan ko ya? James, Lebron James. Oy, diretso lang si Kuya Lebron. Oy, baka naman. James, go. Excuse me, 1997. Grabe yun ah. Parang habang dumadaan, may naghahalo ng semento. Territory. Yun day. Pwede pa boss. Thank you sir. Then siya na. 337, 328. Lapit na rin ako. Nasa Bulacan na ako, diba? Lapit na. Uy, pusay ni Kuya Panda. Mga ganun, plano ko yan eh. Kung saan nagkakasalubong pala kami, no? Kaso di ko ginawa. Maingat po ako. Mabait pa. Go kuya. Ay, uy. Sorry kuya, excuse lang po. Ito na ako sa bayan ng Bulacan kung saan ang mga naka-helmet. Pansin ko lang po yan. Huwag po kayo magagalit. Pero sana dami din. Sana lahat na lang. Kasi yung pag-helmet para sa mga motorista din yan eh. Para maging maingatan tayo. Pag mangyari na may masaktan, lalo na kung may kasalpukan dyan, mahirap na. Dapat lagi tayong
protektado. Dapat i-check mo nasa iyo ba yung lisensya mo. Kung wala, dapat may access ka sa portal. Nasa ba yung rehistro mo, expired ba yung rehistro mo. Tapos uy, pamamatay. Naka-helmet ka dapat, importante yan. Yan, si kuya, very good. Yan, very good. Yung mga naka-helmet. Ala, si tatay, sorry na. Sumundo lang naman po ako ng anak hindi mo rin kasi masasabi. Dapat pa rin, nag-iingat pa din. Dapat kahit pa paano yung mga barangay nagpapaalala sa mga walang helmet. Paalala lang naman, hindi naman kailangan tikitan or sumbong or what. Pero paalala lang sana. Ano yan pag na-aksidente yan, ang unang re-responde yung barangay dahil sila yung nandyan Hindi yung barangay din kasi sila din yung may mga access sa grabe, 4 nakasakay sa motor. Mga barangay may access sa mga barangay, meron din silang mga ambulansya. Kung wala man, meron silang direct access sa munisipyo kung saan may mga ambulansya din. So sila yung una magre-responde. Mainam siguro sa pamamagitan nila mapaalalahanan man lang yung mga motorista na magsuot ng helmet. Yung totoong helmet hindi yung parang pang skateboard. Idadahilan ng iba mahal ang helmet. Mas mahal ang motor at mas mahal ang buhay. Mas mahal magpagamot kaysa mag-invest ng poprotekta sa ulo mo kung may mangyari naman na sana wag naman mangyari. So kung namamahalan tayo sa helmet, mas mahal natin dapat yung buhay natin. Kasi ang helmet ay napapalitan kung masira, pero ang buhay hindi pwedeng palitan pagka nawala. So yan, ka-circuit rider, nandito na ako, malapit na ako sa venue ng meeting ng PCBB at I praise God that hindi ako naulan, and I'm praying na ganun din pauwi para safe lang tayong makabalik sa pamilya natin. So kakaliwa na ako dito. Ang dami palang motor. Buti na lang di ako nagdala ng sasakyan. Dito na po ako. I praise God for the safe trip.